Hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang pamagat natin ngayong araw ay isang kaisipan ng paglago sa pananampalataya. Sa book ng Philippians chapter 3 verse 15. Tayo'y mga ganap ay nag-isip ng ganito. At kung kayo'y may iniisip na iba na anuman, ihahayag din sa inyo ng Diyos. Ayan ang sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 15. Mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano hindi sapat na tayo ay nagsimula lamang sa pananampalataya. Kailangan din tayong lumago. Si Apostol Pablo ay nagtuturo na may tunay na ganap o matured na pananampalataya na may tamang kaisipan, isang kaisipang nakatuon sa patuloy na pagsunod sa paglago kay Kristo. May 3 punto tayo pag-usapan. Unang punto, ang tunay na pagiging matured ay may tamang kaisipan. Mga kapatid, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa tamang direksyon ng puso at isip. Ano ang sabi dito sa Roma chapter 12 verse 2? Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang nature na Kristiyano ay patuloy na hinahayaan ang Diyos na baguhin ang kanyang pag-iisip. Ayan. Punto number 2. Ang paglago ay proseso, hindi instant. Kahit si Pablo ay nagsabing hindi pa siya lubos. Ano sabi niya dito sa Philippians chapter 3 verse 12, pero nagpapatuloy siya. Ito pang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, lumago kayo sa biyaya at kaalaman. Ang paglagawa sa araw-araw ay pagpili ng sumunod sa Diyos. Ayan. Punto number 3. Ang Diyos ay nagwawasto at gumagabay sa ating kaisipan. Kapag may maling pananaw tayo, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Ano ang sabi nito sa Psalm chapter 32 verse 8? Aking ituturo sa inyo ang daan na inyong lalakaran. Ayan. Ang Diyos ang naghahayag ng katotohanan at sa ating habang tayo'y bukas sa Kanya. Ayan. Application. Unang application, suriin ang iyong kaisipan. Ito ba ay nakaayon sa Diyos? Pangalawa, maglaan ng oras sa salita ng Diyos araw-araw, maging bukas sa pagtutuwid ng Diyos, huwag maging matigas ang puso. Challenge. Sa linggong ito, hilingin mo sa Diyos na ipakita kung saan ka pa dapat magbago sa iyong pag-iisip. Isuko mo ito sa Kanya at pagsimulan maglakad sa tamang direksyon. Ayan. Sa ating pagtatapos, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita. Nagtuturo sa amin kung paano mamuhay ng tama. Tulungan mo kaming magkaroon ng kaisipang ayon sa iyong kalooban. Maguhin mo ang aming puso at isip upang kami ay lumago sa pananampalataya.
ituro mo sa amin ang tamang daan at bigyan mo kami ng lakas na sumunod sa iyo sa araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Lord Jesus. Amen. Salamat sa iyong panonood. Ingat lagi. God bless everyone.